Bago ang lahat, pinahinto or hinold ng NBA ang trade kay Kawhi papuntang Raptors. So totally hindi pa na-approve ang trade ni Kawhi dahil hindi pa nailalabas ang verdict tungkol sa aspiration deal. Sabi nga dun sa isang comment, lagi ko daw sinasama sa topic Natural, since February ko pa iniintay na kapag guilty itong si Kawhi, $3 katumbas 125. Kapag naman hindi, yung $3, 334. Either way, panalo pa rin. Kasi nga, dalawa yung account ko. Wala lang, shinare ko lang. Nasa pole palengke yun, Englishin nyo na lang. Mismong si Sham ang pinag-announce ng Clippers tungkol kay Kawhi. Based naman kasi doon, hindi ika-cancel ng Raptors ang trade at ititake nila ang full 100% responsibility at risk ng magiging resulta. Kaso itong si Kawhi siguradong kaya gusto pumunta ng Raptors dahil hindi sila gagawa ni Tito Dennis ng move kung hindi sila makikinabang dahil ang head ng team governor ng mga team owner ay yung team owner din ng Raptors. Oras na mag-guilty si Kawhi, makukuha pa rin di umano ng Clippers ang mga draft picks kasama si Brandon Ingram at Grady Dick. Ang isa sa worst case scenario ng trade kung ibovoid pa rin ang kontrata ni Kawhi. Pati dito sa Raptors, empty-handed noon ang Toronto at magiging free agent si Kawhi. Kahit di umano lumipat na ng team itong si Kawhi, hindi pa rin siya lusot sa kaso. Pwede pa rin maboid ang kontrata niya. Pero hindi naman sinabi na hindi pwedeng isign pabalik ng Raptors si Kawhi dahil hindi naman sa Raptors nangyari yung issue sa Clippers. Based kasi sa statement, kung nasa Clippers pa itong si Kawhi at dun na void ang kontrata niya, hindi siya pwedeng babalikin. Pero nasa Toronto na kasi siya, ibang team na. Kaya kahit ma-void, pwede pa rin siya isign pabalik. Ang Raptors kasi ang nasa bad side ng deal, hindi naman yung Clippers, kaya hindi nila ika-cancel yung trade. Panalo na sila dun dahil kung ma-guilty ang Clippers, mabovoid yung iba nilang draft picks. Pero hindi mabovoid yung mga draft picks na nakuha nila. Since hindi pa na-aproban ang sa Raptors at sa Clippers trade, ang Raptors lang ang pwedeng mag-cancel ng trade na yon. Pero pwedeng ilaban ng Clippers na alam nyo yung risk pero kinuha nyo pa rin. Mukhang nausog ko pa si Kawhi dahil sabi ko pa naman nung last time parang bumalik na yung super team killer dito sa East. Ang pinaka worst case scenario kay Kawhi ngayon at sa Toronto ay masuspinde si Kawhi. Sa suspension na pwede mag-decide ang Toronto. Kung 10 to 20 games, parang hindi pa caution para kay cancel. Hindi naman suspension kay Kawhi yun, load management lang. Pero kung ang gagawin ng NBA isuspende si Kawhi ng kalahating season, baka di umano magbago ang isip ng Raptors at i-cancel yung trade. At walang team na pwedeng puntahan si Kawhi na makakakuha siya ng max contract. Meron palang team kung sakaling i-cancel ng Raptors yung trade at maging free agent si Kawhi, yung Brooklyn, dahil meron pa silang cap space. Pwedeng i-assume ni Kawhi yung malaking kontrata doon at pwede siyang umalis at lumipat ng ibang team. Pwede pa siyang pakinabangan doon ng Brooklyn kung nagkataon. Sinabi pa naman sa report na walang expected date kung kailan talaga i-announce ang birthday kay Kawhi. So meron pang until 2 buwan or nasa 2.5 buwan para mag-intay ang Raptors. Dahil yun, papasok ng training camp or deadline ng mga player na nag-iintay ng kontrata ay October 1, ang oras din ng gising ni Mike Dunleavy. Si Anthony Davis naman nasa Summer League para panoorin yung matchup ni Dibansa at ni Peterson. Parang bumagal ng bahagya si Dibansa ngayon, pero epic duel pa rin na meron 27 points ang number 1 pick at 24 points naman ang number 2. Habang nasa Summer League si AD, parang out of shape na naman. Mukhang out of mind din dahil ang hinihingi ni AD na contract extension sa Wizards, $275 million sa loob ng 4 na taon. Mukhang out of mind talaga si AD, nasa 60 to 70 million. Pero sa breakdown talaga nun, posibleng abutin si Anthony Davis ng hanggang 80 million sa huling taon. Sa technicality, aabutin lang kasi yun ng 3 taon dahil may player option si AD, papatungan. May until August 6 or August 7 si Anthony Davis at Wizards para magkasundo sa kontrata or kung iti-trade ng Wizards itong si Anthony Davis. Pinipressure di umano ni Anthony Davis at ni Rich Paul ang Wizards na makakuha ng max contract si AD. Based pa sa report, walang team ang magbibigay kay Anthony Davis ng ganong kalaking kontrata kaya out of mind na siya, out of shape pa. Merong history ng injury si Anthony Davis or ginawa lang talaga ni Anthony Davis yung rason para bitawan siya ng Wizards. Ayaw talaga siyang pakawalan.
Meron kasing makakapagbigay ng kontratang hinihingi ni Anthony Davis. Golden State yun. Dahil desperado silang makuha si LeBron. Base pa sa Poli Palengke, Englishin nyo na lang, yung paboritong bakery ni LeBron hinula ang babalik siya ng Cleveland. Hindi yun joke, nabasa ko kanina. Siya din kasi yung humula na babalik si LeBron sa Cavaliers noong 2014. Kaya ngayon, ang nangunguna di umano ay Cleveland na makakakuha kay LeBron. Dahil nasa Ohio or Cleveland si LeBron at si Browning ngayon nag-go-golf. Base pa kay Sham para lang pumayag ang Wizards na i-trade si Anthony Davis sa Golden State, kailangan nilang magbigay ng multiple first round pick. Kung dalawa, madami na yun. Nag-buckles pa ako dun eh. Nasa stock room kasi ako ng office dito ako nagdadab. Pero base sa Warriors, makikipag-trade lang sila kay Anthony Davis kung sisiguraduhin ni Rich Paul at ni LeBron sa Warriors sila pupunta. In theory, kung ikaw si Anthony Davis at si Rich Paul, pipilitin mong ma-trade ngayon sa Golden State dahil sila yung desperadong makakuha kay Anthony Davis at kasamang package si LeBron. Plus, meron pa kasing contract talagang pwedeng makuha itong si Anthony Davis dahil ganong kadesperado ang Warriors ngayon. Base nga kay Sham para lang pumayag ang Wizards na makipag-trade sa Golden State para dito kay Anthony Davis at ang kapalit si Jimmy Butler, kailangang samahan ng multiple first round pick at multiple first round pick swap. At least 4 na draft picks ang ibibigay ng Warriors plus multiple second round pick pa. Kaso nahulaan na nga ng panadero. Next year kasi clear ang cap space ng Golden State. Ang matitira lang so far doon na may malaking kontrata si Steph. At kung gugustuhin din ng Warriors, pwede nilang i-waive si Kristaps. Hindi kasi fully guaranteed ang kontrata ni Kristaps, kaya pwede siyang bitawan na walang babayaran. Ang matitira lang sa Golden State na player nasa 6 at walang may malaking kontrata doon bukod dito kay Steph. Kaya para maingganyo ng Golden State, itong si Anthony Davis na lumipat sa kanila ay kung pupwersahin ni Anthony Davis talaga na matrade siya papuntang Golden State at ibibigay naman ng Golden State ang max contract na iniintay niya.